Huminga ako ng malalim. Napakabigat ng hangin sa loob ng sarili kong pamamahay. Hawak ko ang laylayan ng aking suot na bestida. Luma na ito. Kupas na ang kulay na dati ay matingkad na asul. Pero para sa akin, ito ang pinakamagandang damit sa mundo. Ito ang suot ko noong nagtapos ang aking kaisa-isang anak na si Clarissa. Ito ang suot ko noong una siyang naging manager. Ito ang saksi sa lahat ng tagumpay niya. Pero ngayong gabi, ang bestidang ito ang naging dahilan ng aking kahihiyan. Ang hiya na tumagos hanggang sa aking buto. Nasa gitna kami ng sala. Naroon ang mga mayayamang kaibigan ni Clarissa. Naroon ang kanyang asawa na galing sa angkan ng mga politiko. Masaya silang nagtatawanan, kumikinang ang mga alahas, mamahalin ang mga suot. At ako, nakatayo ako sa gilid, hawak ang tray ng juice, suot ang aking lumang bestida. Biglang tumahimik ang lahat nang mabasag ko ang isang baso. Dumulas ito sa nanginginig kong kamay. "Ano ba yan?" sigaw ni Clarissa. "Hindi. Inay ang tawag niya. Hindi ma." Lumapit siya sa akin. Ang anak na pinalaki ko sa hirap at pawis. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang tingin na puno ng pandidiri. "Yaya," sabi niya, nang malakas para marinig ng lahat. "Pakilinis naman to. Nakakahiya sa mga bisita. At pwede ba, magpalit ka naman ng damit. Amoy luma ka na. Amoy kusina." "Yaya?" Tinawag akong yaya ng sarili kong anak sa loob ng bahay na ipinundar ko at ng yumao kong asawa. Narinig ko ang mahinang tawanan ng mga bisita. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng paulit-ulit sa harap nilang lahat ang anak ko. Ang aking Yunika Hija, ang batang ipinaghele ko gabi-gabi. Siya pa mismo ang dudura sa aking dangal. Walang utang na loob. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na, "Anak, ako ito. Ako ang nanay mo." Pero walang lumabas na boses. Tanging ang panginginig ng aking mga tuhod at ang luhang pilit kong pinipigilan ang naging sagot ko. Yumuko ako para pulutin ang bubog. Sa bawat dampot ko, parang pinupulot ko rin ang pira-pirasong natitira sa aking puso. Habang nakaluhod ako sa sahig, nagbalik sa akin ang lahat. Bata pa si Clarissa nang namatay ang asawa kong si Ruben. Naiwan akong nag-iisa. Ako ang naging ilaw ng tahanan na walang poste na sandalan. Alam niyo ba kung gaano kahirap ang maging biyuda sa edad na 30? Hindi ako nag-asawa muli. Natakot ako na baka kawawain lang ang anak ko ng magiging padrasto niya. Binuhos ko ang lahat sa kanya. Nagbenta ako ng kakanin sa madaling araw. Naglaba ako para sa mga kapitbahay. Pumasok ako bilang ahente ng lupa. Lahat ng klaseng racket. Pinasok ko. Minsan, asin at kanin lang ang kinakain ko para lang may baon siyang fried chicken sa eskwela. Ayokong maramdaman niyang iba siya sa mga kaklase niyang mayayaman. Ang bestidang ito, binili ko ito sa Divisoria. 10 taon na ang nakakaraan. Mahal ito para sa akin noon. Iningatan ko ito. Nilalabhan ko gamit ang kamay. Plansado palagi, kasi ito lang ang disente kong damit kapag kailangan kong samahan siya sa stage para sa mga medalya niya. Lahat ng sweldo ko, napunta sa kanya. Ang tuition sa exclusive school, binayaran ko. Ang unang kotse niya, ako ang nag-down payment. Pati ang kasal niya, sa lalaking iyon. Ako ang sumagot ng reception dahil ayaw ng pamilya ng lalaki na gumastos. Pero ano ang sukli? Habang tumatagal, nagiging anino na lang ako sa bahay na ito. "Ma, huwag ka nang lumabas ng kwarto kapag may bisita ako. Ma, ang baduy ng mga gamit mo, itapon mo na yan. Ma, huwag kang makialam. Wala ka namang alam sa business." Unti-unti, tinanggalan nila ako ng boses. Ginawa nila akong palamuti sa sulok na inaamag na. Para sa kanila, isa na lang akong matandang pabigat. Isang background noise na kailangang tiisin. Akala nila, dahil matanda na ako, wala na akong silbi. Akala nila, dahil hindi ako marunong mag-Ingles, tulad ng mga sosyal niyang kaibigan, ay wala na akong alam. Ang sakit. Ang sakit isipin na ang batang dating yumayakap sa binti ko kapag umuulan, ngayon ay siya pang nagtataboy sa akin sa ulan. Tumayo ako mula sa pagkakadapa. Hawak ko ang mga bubog sa isang kamay. Tiningnan ko si Clarissa.
Nakikipagtawanan na ulit siya sa mga kumare niya, parang walang nangyari. Parang hindi niya dinurog ang puso ng ina niya, 5 minuto lang ang nakalipas. Hindi nila alam ang totoo. Akala ni Clarissa at ng asawa niya, ubos na ang pera ko. Akala nila, ang bahay na ito at ang maliit na pensyon ko lang ang meron ako. Akala nila, kaya ko nagtitiis ay dahil wala akong mapupuntahan. Nagkakamali sila. Malaking pagkakamali. Hindi nila alam ang huling habilin ni Ruben. Bago namatay ang asawa ko, may iniwan siyang lupain sa probinsya. Isang malawak na lupain na matagal nang binibili ng mga developer. Noong nakaraang buwan, lihim akong nakipag-usap sa abogado. Naibenta ko na ang lupa. Nasa bangko na ang pera. 20 milyong piso. Opo, 20 milyon pesos. Nakatago sa isang account na nakapangalan lang sa akin. Walang nakakaalam. Hindi si Clarissa, hindi ang sakim niyang asawa, at hindi lang iyon. Ang titulo ng bahay na tinitirhan namin ngayon? Ang bahay na pilit nilang inaangkin at pinagmamalaki sa mga kaibigan nila? Nasa akin pa rin ang orihinal na titulo, nakatago sa ilalim ng aking kama, kasama ng mga luma kong litrato. Sila ang nakatira dito. Pero ako pa rin ang may-ari. Ako ang reyna sa chessboard na ito. Hindi ang pawn na pwede nilang isakripisyo kailanman nila gustuhin. Ang tingin nila sa akin ay isang kawawang lola na walang magawa. Pero hindi nila kilala ang babaeng binabangga nila. Ako si Elena. Ako ang babaeng bumuhay sa pamilyang ito gamit ang dugo at pawis. At kung kaya kong magtiis ng gutom para sa pagmamahal, kaya ko ring maging matigas para sa katarungan. Pumasok ako sa aking kwarto. Hindi para umiyak, kundi para mag-impake. Kinuha ko ang aking lumang maleta. Inilagay ko ang aking mga damit. Pati na ang bestidang suot ko kanina. Hinubad ko at itinupi ng maayos. Hindi ko ito itatapon. Ito ang magiging paalala ng araw na ito. Tumingin ako sa salamin. Matanda na ang mukha ko. Marami ng rapsa. Puti na ang buhok. Pero ang mga mata ko, buhay na buhay. Nag-aapoy. Tapos na ang pagiging martir. Tapos na ang pagiging ilaw ng tahanan na nauubos para magbigay liwanag sa iba habang ako ay nasa dilim. Gusto nila akong mawala? Sige, aalis ako. Pero babalik ako. Hindi bilang isang yaya. Hindi bilang isang kawawang ina. Babalik ako bilang may-ari ng lahat ng tinatamasa nila ngayon. Kukunin ko ang aking dangal. Ang respeto na ipinagkait nila sa akin. Ipapakita ko sa kanila kung ano ang nangyayari kapag ginalit mo ang isang inang nagbigay ng lahat. Matututo sila. Isang leksyon na hindi nila makakalimutan. Isang kwento na ikukwento nila sa magiging mga apo nila, balang araw ang kwento ng pagkakamali nila sa pagpapalayas sa akin. Hahalikan nila ang lupang nilalakaran ko bago ko sila patawarin. Isinara ko ang maleta. Rinig na rinig ang klik ng kandado sa tahimik na kwarto. Tunog ito ng pagtatapos at tunog ng isang bagong simula. Lumabas ako ng pinto nang hindi nagpapaalam. Maghintay lang kayo, mga anak. Ang lola na tinawag niyong yaya ay magiging inyong karma. Kaibigan, naramdaman mo na ba ang ganito? Yung ibinigay mo na ang lahat, pera, lakas, panahon, pero sa huli, parang ikaw pa ang may utang? Naranasan mo na bang mabalewala sa sarili mong pamamahay? Kung oo, huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Nandito ako at dadamayan kita. Sabay nating harapin ang laban na ito. Pakiusap, i-like at i-share ang video na ito kung ramdam mo ang sakit ni Elena at gusto kong malaman ang kwento mo. Comment ka sa ibaba. Saan kayo nanonood ngayon? At kung may karanasan ka bang katulad nito, tara, kwentuhan tayo. Ilabas mo ang sakit. Dahil dito, bida ang may dangal. Ito ang simula ng aking pagbangon. Abangan. Linggo ng hapon noon. Tahimik ang buong bahay. Nakaupo ako sa aking paboritong tumba-tumba sa veranda. Hinihimas ang aking tuhod na medyo sumasakit dahil sa rayuma. Simple lang ang gusto ko sa buhay ngayon. Ang makapagpahinga. Ang namnamin ang bunga ng ilang dekadang pagkayod. Pero nabasag ang katahimikan nang dumating sila. Si Clarissa at ang kanyang nobyo na si Mark. Hindi sila kumatok.
Basta na lang silang pumasok na parang sila ang may-ari ng bahay. Naramdaman ko agad na iba ang hangin. Mabigat. Tila may dalang bagyo ang pagdating nila kahit napakaliwanag ng sikat ng araw sa labas. Umupo sila sa harap ko. Walang mano po. Walang kamusta ka na ma. Agad na inilatag ni Clarissa ang isang makapal na folder sa ibabaw ng maliit na mesa. Puno ito ng mga litrato ng bulaklak, mamahaling disenyo ng damit, at mga larawan ng isang hotel na sikat sa Makati. Ma, panimula ni Clarissa. Ang boses niya ay hindi naglalambing. Ito ay boses ng isang taong nagpapaalam. Pero sa totoo lang ay naguutos. Nakapili na kami ni Mark ng venue para sa kasal. Ito ang pinaka-exclusive sa lahat at gusto namin na maging perpekto ang lahat. Tumango ako ng dahan-dahan. Siyempre, bilang ina, gusto ko rin naman na maging masaya ang anak ko. Sino ba naman ang ayaw makita ang anak niyang nakaputi at naglalakad sa altar? Maganda yan anak, sagot ko. Masaya ako para sa inyo, pero hindi pa siya tapos. Humugot siya ng malalim na hininga at tinitigan ako sa mata. Kailangan namin ng tulong mo sa budget ma. Kinuwenta na namin ang lahat. Ang catering, ang gown na galing pa sa sikat na designer, ang hotel, ang honeymoon sa Europe. Ang total ay 3.5 million pesos. Natigilan ako. Tila tumigil din ang pagtibok ng puso ko ng ilang segundo. 3 milyon at kalahati? 3.5 million pesos? Para sa isang gabi ng kasiyahan? Tiningnan ko si Mark. Nakatingin lang siya sa kanyang cellphone. Tila walang pakialam kung saan kukunin ang ganong kalaking halaga. Alam kong galing siya sa pamilyang may kaya o di kaya ay nagpapanggap na may kaya, pero bakit sa akin hinihingi ang ganito kalaking pera? Anak, malumanay kong sabi. Pinilit kong pakalmahin ang boses ko kahit nanginginig ang loob ko. Masyadong malaki ang halagang yan. Alam mo naman na ang pera ko sa bangko ay para sa gamot ko, para sa check-up ko, para kapag nagkasakit ako, hindi ako aasa sa inyo. Kumunot ang noo ni Clarissa. Ang mukha niya ay biglang naging matigas. Manaman, minsan lang ako ikakasal. Ikaw na lang ang meron ako. Si daddy nga kung buhay pa yon, ibibigay niya ang lahat. Bakit ikaw? Ang dami mong dahilan. Sumikip ang dibdib ko sa pagbanggit niya sa ama niya. Si Ruben. Ang asawa kong nagkandara pa sa pagtatrabaho sa construction noon, na nagtiis sa init at ulan, para lang makaipon kami. Ang bawat sentimo na meron ako ngayon ay may kapalit na pawis at sakripisyo. Hindi sa nagdadahilan ako, paliwanag ko. Pero Clarissa, matanda na ako, wala na akong trabaho. Kung ibibigay ko ang 3.5 million, halos simutin mo na ang ipon ko. Paano kung magkasakit ako bukas? Paano kung maospital ako? Di kami ang bahala sa'yo. Mabilis na sagot ni Mark na sa wakas ay nagsalita rin. Pero wala akong naramdamang sinseridad sa boses niya. Parang sinasabi lang niya, "Yun, para matapos na ang usapan." Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking passbook na nakapatong sa side table. Ganito na lang, alok ko. Magbibigay ako ng 800,000 pesos. 800,000. Malaking halaga na yan. Pwede na kayong magkaroon ng napakagandang kasal sa halagang yan. Maraming magagandang garden venue. Maraming masarap na catering na hindi kasing mahal ng gusto nyo. Para sa akin, napakalaking tulong na noon. Ang 800,000 ay ilang taon kong inipon. Pwede na yung pambili ng maliit na bahay sa probinsya. Pwede na yung puhunan sa negosyo. Ibinibigay ko na ito ng bukal sa loob. Pero imbes na magpasalamat, tumayo si Clarissa. Padabog niyang hinampas ang mesa. 800,000? Sigaw niya. Ma! Anong tingin mo sa kasal ko? Birthday party ng bata? Nakakahiya. Ang mga bisita namin ay mga politiko, mga businessman. Ano na lang ang sasabihin nila kung sa pipitsuging venue lang kami ikakasal? Nanlaki ang mata ko. Pipitsugin? Ang 800,000 ay pipitsugin para sa kanya? Clarissa, tawag ko sa pangalan niya. May diin at babala. Huwag mo akong sigawan. Nanay mo pa rin ako. Ang pera ay hindi napupulot lang kung saan-saan. Pinaghirapan namin yan ng daddy mo. Napakamakasarili mo talaga. Asik niya. Ang mga salitang iyon
ay parang punyal na tumarak sa puso ko. Makasarili? Ako? Na hindi bumibili ng bagong damit para may pambili siya ng sapatos noon? Ako? Na hindi kumakain ng masarap para maibigay sa kanya ang gusto niya? Ngayon na gusto kong itabi ang kaunting pera para sa seguridad ng aking pagtanda, ako pa ang naging makasarili? Tandaan mo to, Ma. Dugtong pa niya habang hila-hila si Mark palabas ng pinto. Kung ayaw mong tumulong, huwag ka na lang pumunta. Wala kang kwentang ina. Umalis sila lulan ng kanilang sasakyan. Iniwan nila akong nakaupo sa tumba-tumba. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking pisngi. Hindi dahil sa hindi ako makakapunta sa kasal, kundi dahil sa katotohanang ang batang pinalaki ko na puno ng pagmamahal ay lumaki palang puno ng pagmamahal sa pera. Tiningnan ko ang paligid ng bahay. Ang bahay na ito ang saksi sa paglaki niya. Dito siya natutong lumakad. Dito siya natutong magsalita. At dito rin pala niya ako dudurugin ng ganito. Masakit. Sobrang sakit na galing pa mismo sa sarili mong dugo at laman ang ganitong klasing panghahamak. Pero sa likod ng sakit, may nabuong desisyon sa isip ko. Kung tingin nila ay makasarili ako dahil iniisip ko ang aking kinabukasan, pues, paninindigan ko na ang pagiging makasarili. Dahil mukhang sa huli, ako lang din naman ang mag-aalaga sa sarili ko. Lumipas ang ilang linggo na parang usad pagong, mabagal, tahimik. Sa loob ng mga linggong iyon, ni isang text o tawag, ay wala akong natanggap mula kay Clarissa. Sinubukan kong tawagan siya noong una, para sana magpaliwanag ulit, pero hindi niya sinasagot. Cannot be reached palagi. Siguro ay nakablock na ako. Masakit isipin na kaya akong tiisin ng sarili kong anak dahil lang sa pera. Gabi-gabi, tinitingnan ko ang litrato niya noong bata pa siya. Yung litrato na nakasakay siya sa balikat ng daddy niya. Ang saya-saya niya noon. Napaka-inosente. Saan na napunta ang batang iyon? Kailan siya naging ganito katigas? Isang Martes ng umaga, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa hardin, biglang tumunog ang telepono. Kinabahan ako. Bihira na may tumatawag sa akin sa landline. Dali-dali akong pumasok. Pinunasan ang aking mga kamay sa apron. At sinagot ito. Hello? Ma, boses iyon ni Clarissa. Napahawak ako sa dibdib ko. Sa wakas, tumawag din siya. Nawala bigla ang tampo ko. Ganun naman talaga ang mga nanay, hindi ba? Kahit gaano kasakit ang ginawa ng anak, marinig lang natin ang boses nila. Lumalambot na agad tayo. Clarissa, anak, sagot ko. Medyo nanginginig ang boses. Kumusta ka na? Ilang linggo kitang hindi makontakt. Nag-alala ako. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Sorry ma, sabi niya. Malambot ang tono niya ngayon. Hindi tulad noong huli kaming nag-usap na parang tigre, naging busy lang talaga kami sa preparations. At saka, mainit lang ang ulo ko noong nakaraan. Pasensya na, napangiti ako. Ito lang naman ang gusto kong marinig, ang pagpapakumbaba. Okay lang yun anak. Naiintindihan ko. Alam kong stress ka sa kasal. Ma, may good news ako, bigla niyang sabi. Bakas ang excitement sa boses niya. Buntis ako ma. Magiging lola ka na. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo. Buntis siya? Magkakaapo na ako? Biglang nawala ang lahat ng sakit. Napalitan ito ng tuwa. Isang anghel. Magkakaroon ng bagong sanggol sa pamilya. Nakita ko na agad ang sarili ko na karga-karga ang bata, ipinaghehele, kinakantahan. Ito ang pangarap ng bawat ina na tumatanda ang makita ang susunod na henerasyon. Talaga anak? Diyos ko, salamat! Halos maiyak ako sa tuwa. Ilang buwan na? Kumain ka ba ng maayos? Huwag kang magpapagod ha? Oo ma, alagang-alaga ako, sagot niya. Kaya nga gusto sana naming bumawi ni Mark sa'yo. Gusto ka naming ilabas sa dinner ngayong gabi. Tayong tatlo lang, para makapag-usap tayo ng maayos at para ma-celebrate natin ang pagdating ng apo mo. Sige anak, sige. Saan tayo kakain? Tanong ko, sabik na sabik. Sa Casa Nostra ma, yung paborito niyo ni Daddy noon. Sa may Greenbelt. 7 p.m. ha? Huwag kang may late. Casa Nostra.
Napaka-espesyal ng lugar na iyon. Doon kami nag-date ng daddy niya noong anniversary namin. Doon kami kumain noong gumraduate si Clarissa ng high school. Mahal ang pagkain doon, pero sulit dahil sa mga alaala. Naisip ko, baka nga gusto na nilang makipag-ayos. Baka na-realize ni Clarissa na mali siya. Baka dahil magiging ina na rin siya, naiintindihan na niya ang pakiramdam ko. Ang pagiging ina ay nagpapabago sa puso ng isang babae. Baka ito na ang simula ng pagbabalik ng dati naming samahan. Buong hapon akong naghanda. Naligo ako ng maayos. Inilabas ko ang aking special occasion na bestida isang kulay cream na may burda. Naglagay ako ng kaunting lipstick. Nagspray ako ng pabango na regalo pa sa akin ng asawa ko bago siya namatay. Tumingin ako sa salamin. Matanda na ako. Oo. Pero nakita ko sa mga mata ko ang pag-asa. Ang pag-asa na magiging maayos ang lahat. Na mabubuo ulit ang pamilya namin. Sumakay ako ng taxi papunta sa Makati. Medyo traffic, pero hindi ko ininda. Ang isip ko ay nasa magiging apo ko. Lalaki kaya o babae? Ano kaya ang ipapangalan nila? Bibili ako ng mga damit. Ipagtatahi ko siya ng kumot. Hindi ko alam na ang gabing ito ay hindi pala selebrasyon. Hindi ko alam na ang good news na ito ay gagamitin lang pala nilang pain. Isang patibong. Habang nakatingin ako sa mga ilaw ng kalsada mula sa bintana ng taxi, nanalangin ako. Lord, sana po magkaayos na kami. Sana po maintindihan na nila ako. Pero minsan, ang sagot sa panalangin ay hindi sa paraang gusto natin. Minsan, ang sagot ay isang masakit na katotohanan na kailangan nating harapin para magising tayo. Paparating na ako sa restaurant. Kumakabog ang dibdib ko sa excitement. Pero may kaunting kaba sa dulo ng aking tiyan. Yung klase ng kaba na parang nagbababala. Binaliwala ko ito. Sabi ko sa sarili ko, gutom lang ito. Maling-mali ako. Pagpasok ko sa Casa Nostra, agad akong sinalubong ng amoy ng basil, bawang at mamahaling wine. Madilim ang ilaw, very cozy, at rinig ang mahinang tugtog ng violin. Ito pa rin ang restaurant na puno ng masasayang alaala namin ni Ruben. Hinanap ng mata ko si Clarissa. Nakita ko siya agad. Nasa dulo sila, sa isang mahabang mesa sa pribadong sulok ng restaurant. Kumaway siya sa akin. Nakangiti. Pero nang magsimula akong maglakad palapit, napahinto ako. Bakit ang daming tao? Akala ko ba kaming tatlo lang? Family dinner? Celebration para sa apo? Sa tabi ni Clarissa at Mark, may nakaupong tatlong lalaki. Nakasuit, nakakurbata, may mga briefcase sa paanan nila. Seryoso ang mga mukha nila. Hindi sila mukhang mga kaibigan na makikisaya. Mukha silang mga buwitre na nag-aabang ng bangkay. Paglapit ko sa mesa, naramdaman ko agad ang lamig. Hindi galing sa aircon, kundi galing sa mga tingin nila. Ma, upo ka, sabi ni Clarissa. Hindi siya tumayo para humalik o yumakap. Itinuro lang niya ang silya sa tapat nila. Para akong aplikante na i-interviewin. Sino sila, anak? Tanong ko habang dahan-dahang umuupo. Mahigpit ang hawak ko sa aking bag. Mga abogado namin ni Mark. Sagot niya ng walang gatol. Naisip kasi namin, habang nagdi-dinner, pwede nating pag-usapan ang ilang mahahalagang bagay. Para maayos na ang lahat, bago lumabas ang baby. Abogado? Bakit kailangan ng abogado sa family dinner? Tumingin ako kay Mark. Nakangisi siya. Yung ngiting parang alam niyang panalo na siya. Tita, order muna tayo. Masarap ang steak dito. Umorder sila ng mamahaling pagkain. Wine, steak, pasta. Pero nang dumating ang pagkain, parang abo ang lasa nito sa bibig ko. Hindi ko malunok. Ang sikip ng lalamunan ko. Ang mga abogado ay tahimik lang na kumakain. Paminsan-minsan ay nagbubulungan at tumitingin sa akin. Para akong nasa gitna ng hukuman at ako ang nasasakdal. Ma, basag ni Clarissa sa katahimikan. Ibinaba niya ang tinidor. Alam mo naman na mahal ka namin, di ba? Nanginig ang kamay ko. Kapag ganito ang panimula, alam kong may masamang kasunod. Anak, diretsuhin mo na ako. Bakit tayo nandito? Bakit may mga abogado?
Nagkatinginan si Clarissa at si Mark. Tumango si Mark sa isa sa mga abogado. May inilabas na dokumento ang abogado mula sa briefcase. Inilatag ito sa harap ko, sa tabi ng plato ko ng hindi nagalaw na pasta. Mrs. Santos, sabi ng abogado. Ang boses niya ay malamig, propesyonal, walang emosyon. Ito po ay para sa proteksyon ninyo at ng pamilya. Lalo na ngayong magkakaapo na kayo. Tinitigan ko ang papel. Puno ito ng mga salitang Ingles na mahirap intindihin. Legal terms. Pero may mga salitang umagaw ng pansin ko. Assets, bank accounts, properties, transfer. Ano to? Tanong ko. Nakatingin kay Clarissa. Ma, matanda ka na, paliwanag ni Clarissa. Ang boses niya ay parang nakikipag-usap sa isang batang paslit. Mahirap na baka makalimutan mo kung saan nakalagay ang mga pera mo o baka maloko ka ng ibang tao. Kaya naisip namin, mas mabuting ilipat mo na sa pangalan namin ni Mark ang pamamahala ng mga ari-arian mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Pamamahala? Ulit ko. Yes, tita, singit ni Mark. Kami na ang hahawak. Kami na ang magbabayad ng bills mo. Bibigyan ka namin ng allowance buwan-buwan. Hindi mo na kailangang mag-isip. Relax ka na lang. Allowance? Gusto nilang kunin ang lahat ng ipinundar ko at ng asawa ko, tapos bibigyan nila ako ng limos mula sa sarili kong pera? Tumingin ako sa paligid ng restaurant. Ang mga tao sa ibang mesa ay nagtatawanan, nagse-celebrate. Samantalang ako dito, dahan-dahang pinapatay ng sarili kong pamilya. Hindi, madiin kong sabi. Hindi ako pipirma. Katahimikan. Tumigil ang paghiwa ni Mark sa kanyang stick. Nawala ang ngiti sa mukha ni Clarissa. Ang akala nilang mahinang matanda ay marunong palang lumaban. Ma, banta ni Clarissa. Iba na ang tono niya. Wala na ang lambing. Bumalik ang tigas at ang lupit. Isipin mong mabuti. Para din ito sa apo mo. Kailangan namin ng assurance na secure ang future niya. Ang pera ko ay para sa akin. Sagot ko, nakatingin sa mata niya. Tutulungan ko kayo kung kailangan, pero hindi ko ibibigay ang kontrol ng buhay ko sa inyo. Hindi ako tanga. Doon na nagbago ang ihip ng hangin. Kung kanina ay malamig lang, ngayon ay naging mapanganib na. Inusad ng abogado ang papel palapit sa akin. May nakahandang mamahaling ballpen sa ibabaw nito. Basahin niyo po munang mabuti, Mrs. Santos, sabi ng abogado. Ito ay isang irrevocable power of attorney. Ibig sabihin, kapag napirmahan niyo na ito, binibigyan niyo ng ganap na karapatan ang anak ninyo at ang asawa niya na ibenta, isangla, o gamitin ang alinman sa inyong mga ari-arian, nang hindi na kailangan ang pahintulot ninyo sa bawat transaksyon. Irrevocable. Hindi na mababawi. Parang paghatol ng habambuhay na pagkakulong. Kinuha ko ang papel. Binasa ko ang ilang linya kahit nanlalabo ang mata ko sa luhang nagbabadyang tumulo. Nakasaad doon ang bahay namin. Ang lupang binibili ng developer sa probinsya na hindi pa nila alam na nabenta ko na. Ang bank accounts ko. Lahat. Gusto nilang hubaran ako ng lahat ng karapatan bilang tao. Gusto nila akong maging palamunin sa sarili kong kayamanan. Ibinaba ko ang papel. Nanginginig ang kamay ko, hindi sa takot, kundi sa galit. Galit na humahalo sa matinding lungkot. Bakit? Tanong ko kay Clarissa. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Kulang pa ba? Kulang pa ba ang pagpapaaral ko sa'yo? Ang pagbibigay ko ng luho mo? Bakit kailangan mong nakawin pati ang dignidad ko? Hindi sumagot si Clarissa agad. Uminom muna siya ng tubig. Pagbaba niya ng baso, wala nang bahid ng awa sa mukha niya. Ma, praktikal lang kami, sabi niya nang walang emosyon. Matanda ka na. Ano pa ba ang gagawin mo sa pera? Mag-aantay ka na lang naman ng kamatayan. Eh kami? Nagsisimula pa lang kami. Kailangan namin ang resources ngayon. Mag-aantay na lang ng kamatayan. Ganun pala ang tingin niya sa akin. Isang paubos na kandila, wala nang silbi, at isa pa, dugtong ni Mark. Sumandal siya sa upuan at nag-cross arms. Kung hindi ka pipirma, huwag mong aasahan na makikita mo ang apo mo kahit minsan. Nanigas ako. Ito ang alas nila, ang bata. Ang walang kamuwang-muwang na sanggol.
Ginagawa nilang hostage ang sarili nilang anak para makuha ang gusto nila. Ano? Nanginginig kong tanong. Narinig mo ako, ma, sabi ni Clarissa. Simple lang. Pirmahan mo yan at magiging masaya tayo. Magiging lola ka. Mahahawakan mo siya. Maaalagaan mo siya. Pero kung magmamatigas ka, sorry na lang. Lalaki ang batang ito na hindi ka kilala. Kahit anino mo, hindi namin palalapitin sa kanya. Napakasakit. Sobrang sakit na parang pinipiga ang puso ko. Alam nilang ito ang kahinaan ko. Alam nilang sabik na sabik ako sa apo. Tiningnan ko ang papel. Tiningnan ko ang ballpen. Isang pirma lang at makikita ko ang apo ko. Pero mawawala sa akin ang lahat ng kalayaan ko. Magiging alipin ako sa sarili kong pamamahay. Pero kung hindi ako pipirma, mawawalan ako ng pamilya. Mamamatay akong mag-isa, ang bigat ng desisyon. Ang tindi ng kasamaan na nasa harap ko. Ito ba talaga ang pamilyang binuo ko? Ito ba talaga ang anak na minahal ko? Dahan-dahan kong inabot ang ballpen. Nakita ko ang ngiti sa labi ni Mark. Nakita ko ang pag-relax ng balikat ni Clarissa. Akala nila, nakuha na nila ako. Akala nila, panalo na sila. Hinawakan ko ang ballpen ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. At sa sandaling iyon, naalala ko si Ruben. Naalala ko ang sinabi niya sa akin bago siya namatay. Elena, huwag kang papayag na apihin ka ng kahit sino. Kahit pamilya pa. Ang dangal mo, ang pinakamahalagang yaman mo. Tumingin ako kay Clarissa. At sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, hindi niya nakita ang isang nanay na nagmamakaawa. Ang nakita niya ay isang babaeng gising na sa katotohanan. Binitawan ko ang ballpen. Hindi, sabi ko ng malinaw, nawala ang ngiti nila. Anong hindi? Asik ni Mark. Hindi ako pipirma, sabi ko sabay tayo. Kinuha ko ang bag ko, at kung gagamitin niyo ang apo ko para perahan ako, hindi kayo karapat-dapat maging magulang. Naaawa ako sa batang yan, dahil magkakaroon siya ng mga magulang na walang kaluluwa. Ma! Sandali! Sigaw ni Clarissa habang tumatalikod ako. Pag lumabas ka sa pinto na yan, wala ka nang babalikan. Huminto ako sandali. Hindi ako lumingon. Mali ka, anak. Sagot ko habang tumutulo ang luha ko, pero matatag ang boses ko. Ako ang may babalikan. Ako ang may-ari ng lahat. Kayo ang wala nang mapapala. Naglakad ako palabas ng restaurant. Ang mga tuhod ko ay nanginginig, pero ang loob ko ay buo. Masakit mawalan ng anak at apo. Pero mas masakit ang mawalan ng sarili. Ang laban ay nagsisimula pa lang. At sa laban na ito, hindi na ako ang biktima. Ang katahimikan sa mesa ay nakabibingi. Ramdam ko ang bigat ng tingin ng 3 abogado at ang mapang-uyam na ngiti ng aking manugang na si Mark. Hawak ko pa rin ang aking bag ng mahigpit. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Parang tambol sa loob ng aking dibdib na gustong kumawala. Sa mga sandaling iyon, alam kong wala akong laban kung ako lang mag-isa. Matanda na ako. Hindi ako maalam sa mga batas. Madali nila akong paikikutin gamit ang mga salitang Ingles na hindi ko naiintindihan. Kailangan ko ng kakampi. Kailangan ko ng sandalan. Dahan-dahan kong kinuha ang aking cellphone mula sa loob ng bag. Nanginginig ang aking mga daliri habang pinipindot ko ang pangalan na matagal ko nang hindi natatawagan para humingi ng tulong. Sino ang tinatawagan mo, ma? Tanong ni Clarissa. May halong kaba sa boses niya. Wala kang ibang kamag-anak dito. Tayo-tayo lang ang pamilya. Hindi ko siya sinagot. Itinapat ko ang telepono sa aking tainga. Ring! Ring! Hello, ma? Sagot ng boses sa kabilang linya. Malalim. Kalmado. Ang boses ng panganay kong si Paulo. Si Paulo ay iba kay Clarissa. Siya ay tahimik. Siya ay lumayo sa amin hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sobrang abala sa kanyang tungkulin bilang doktor sa probinsya. Madalas ko siyang nakakaligtaan dahil nasanay akong si Clarissa ang palaging humihingi ng atensyon. Pero ngayon, siya ang tanging pag-asa ko. Anak, sabi ko, pinipilit kong huwag garalgalin ang boses ko. Nandito ako sa Casa Nostra. Kasama ko ang kapatid mo at si Mark. Kailangan kita, ngayon na.
Hindi na siya nagtanong ng bakit o ano ang nangyari. Kilala ako ng anak ko. Alam niyang hindi ako tatawag ng ganito kung hindi emergency. Papunta na ako, ma. Malapit lang ako sa area. Sagot niya bago naputol ang linya. Ibinaba ko ang telepono at tumingin kay Mark. Sinong tinawagan mo? Tanong ni Mark. Medyo tumaas ang kilay. Pulis? Wala kaming ginagawang masama, tita. Tinutulungan ka lang namin. Darating ang kuya mo, sabi ko kay Clarissa. Namutla si Clarissa. Alam niya ang ugali ng kuya niya. Si Paulo ay hindi madaling bulahin. Siya ang tipo ng tao na tinitimbang ang bawat salita bago magsalita. Lumipas ang 15 minuto. Napakahabang 15 minuto, walang nagsasalita. Ang mga abogado ay nagkukunwaring abala sa kanilang mga papeles. Si Mark ay panay ang inom ng wine. Halatang naiirita na. Bumukas ang pinto ng private room. Pumasok si Paulo. Suot pa niya ang kanyang scrub suit galing ospital at may nakapatong na jacket. Mukha siyang pagod, may itim sa ilalim ng mata, pero ang tindig niya ay matuwid at puno ng awtoridad. Ma, bati niya, sabay halik sa noo ko. Hinawakan niya ang balikat ko ng mahigpit. Ang init ng palad niya ay nagbigay sa akin ng lakas. Tumingin siya sa paligid. Tiningnan niya ang mga abogado. Tiningnan niya ang mga papeles sa mesa. At huli, tiningnan niya si Mark. Anong meron dito? Tanong ni Paulo. Mahina lang ang boses niya, pero puno ng diin. Bro, bati ni Mark, pilit ang ngiti. Wala to. Family meeting lang. Pinag-uusapan namin ang future ni Tita Elena. Alam mo na, matanda na siya. Kailangan ng mag-aasikaso ng finances. Kinuha ni Paulo ang dokumento, ang power of attorney, na pinapapirmahan sa akin. Binasa niya ito ng mabilis. Habang nagbabasa, nakita ko ang pagkunot ng kanyang noo at ang paghigpit ng panga niya. Ibinagsak niya ang papel sa mesa. Tulong? Tanong ni Paulo kay Clarissa. Clarissa, kailan pa naging tulong ang pagtanggal ng karapatan kay mama sa sarili niyang pera? Kuya, hindi mo naiintindihan. Depensa ni Clarissa, pero nanginginig na ang boses niya. Proteksyon lang yan. Baka kasi maloko si mama ng iba. Maloko ng iba? Tumawa ng mapakla si Paulo. O baka naman natatakot kayo na maubos ang pera ni mama bago pa mapunta sa inyo? Tumayo si Mark. Huwag mo kaming pagbintangan, Paulo. Wala kang alam sa sitwasyon namin. Gusto lang namin ang best para sa kanya. Hinarap siya ni Paulo. Mas matangkad ang anak ko. Mas may dignidad. Tinanong niyo ba siya kung gusto niya ng tulong niyo? Tanong ni Paulo. Dahil sa pagkakaalam ko, ang tulong na hindi hinihingi at pilit ibinibigay ay hindi tulong. Ang tawag doon ay pananamantala. Natahimik si Mark. Nakita ko ang takot sa mata niya. Hindi niya inasahan na may darating na magtatanggol sa akin. Akala niya, dahil biyuda ako at matanda, wala na akong kakampi. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na nabasag na ang kanilang kumpiyansa. Ang pader na itinayo nila para kulungin ako ay nagsisimula nang gumuho dahil sa pagdating ng aking anak. Akala nila, tapos na ang laban dahil dumating si Paulo. Pero hindi pa. Ito pa lang ang simula. Tumayo ako. Pinagpag ko ang aking bestida. Tumingin ako sa mga mata ng mga abogado na kanina pa tahimik na nagmamasid. Salamat sa pag-aalala niyo sa pera ko, panimula ko. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ito na ang boses ng isang ina na puno ng karanasan. Pero mukhang nagkamali kayo ng inaakalang sitwasyon. Tumingin ako sa pinto. Attorney Ramos, pasok po kayo. Muling bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae na nasa edad 50, naka-business suit, may salamin, at may dalang sariling folder. Siya, si Attorney Ramos. Ang abogadong lihim kong kinausap, 2 linggo na ang nakakaraan noong nagsimula akong makaramdam ng kakaiba sa mga ikinikilos ni Clarissa. Nagulat ang mga abogado ni Mark. Kilala nila si Attorney Ramos. Isa siya sa pinakamagaling na estate lawyer sa Makati. Good evening, gentlemen. Bati ni Attorney Ramos nang may pormal na ngiti. Tumabi siya sa akin at kay Paulo. Mrs. Santos, baling ni Attorney Ramos sa akin.
Gusto niyo na po bang ipaalam sa kanila? Tumango ako. Sige, attorney. Sabihin mo na sa kanila ang totoo. Binuksan ni Attorney Ramos ang kanyang folder. Mr. Mark, Miss Clarissa, simula ng abogada, ang dokumentong pinapapirmahan ninyo sa kliyente ko ay walang bisa. Kahit pirmahan niya iyan ngayon, wala kayong makukuha. Anong ibig mong sabihin? Singhal ni Mark. Nanay niya siya. Ari-arian niya yon. Dati, sagot ni Attorney Ramos. Pero noong nakaraang linggo pa, nailipat na ni Mrs. Elena Santos ang lahat ng kanyang liquid assets, lupa at properties sa isang irrevocable trust fund. Nanlaki ang mata ni Clarissa. Trust fund? Opo, paliwanag ni Attorney Ramos. Ang pera ay nasa pangangalaga na ng bangko. Nakalaan ito para sa medical needs at pang-araw-araw na gastusin ni Mrs. Santos hanggang sa kanyang pagtanda. At ang sole trustee o ang tanging may karapatang mag-apruba ng paglabas ng pera ay walang iba kundi ang kanyang panganay na anak, si Dr. Paulo Santos. Napatingin si Clarissa kay Paulo. Kuya, alam mo to? Tumango si Paulo. Oo, Clarissa. Si Mama ang lumapit sa akin. Alam niyang darating ang araw na ito. Alam niyang pag-iinteresan niyo ang pera niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mark. Napaupo siya sa kanyang silya. Ibig sabihin, bulong ni Mark, wala kaming makukuha? Kahit piso? Wala, madiin na sagot ni Attorney Ramos. Unless, kusang loob na magbigay si Mrs. Santos. Pero base sa istruktura ng trust, hindi niyo pwedeng galawin ang capital. Ang pera ay protektado mula sa mga kamag-anak, creditors, at kahit sa mga mapagsamantalang in-laws. Tumingin ako kay Clarissa. Umiiyak na siya. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng panghihinayang. Bakit ma? Sumbumbat siya. Bakit mo ginawa to? Anak mo naman ako Dahil anak kita, Clarissa. Sagot ko ng mahinahon. Ayokong masira ang buhay mo dahil lang sa pera. At ayokong isipin mo na ang pagmamahal ay nasusukat sa kung magkano ang maibibigay ko sa'yo. Ginawa ko ito para protektahan ang sarili ko, dahil malinaw naman na wala kayong balak na alagaan ako. Ang hapagkainan na puno ng mamahaling pagkain ay naging saksi sa pagkawasak ng kanilang plano. Ang power of attorney, na sana ay magiging kadena ko, ay naging basura na lang sa ibabaw ng mesa. Hawak ko ang alas. At sa pagkakataong ito, hindi pera ang panalo ko. Ang panalo ko ay ang katotohanan na hindi nila ako naisahan. Doon na lumabas ang tunay na kulay ni Mark nang ma-realize niya na wala siyang makukuhang pera, na wala ang kanyang pagpapanggap. Hinampas niya ang mesa ng malakas dahilan para tumilapon ang laman ng wine glass. Niloko niyo kami! Sigaw niya. Namumula ang mukha. Paano na ang mga utang ko? Paano na ang binayaran kong down payment sa sasakyan? Naka-base yun lahat sa pera mo. Doon. Lumabas din ang totoo. Kaya pala nagmamadali sila. Kaya pala 3.5 million ang hinihingi nila. Hindi para sa kasal, kundi para bayaran ang mga luho at utang ni Mark. Ginawa nilang collateral ang inaasahan nilang mana mula sa akin. Tumingin ako kay Clarissa. Nakayuko siya, umiiyak sa kahihiyan. Naririnig mo ba ang lalaking yan, Clarissa? Tanong ko. Yan ba ang pinili mong pakasalan? Ang lalaking nagagalit hindi dahil nasaktan ang damdamin namin, kundi dahil hindi niya mababayaran ang kotse niya gamit ang pera ko? Hindi sumagot si Clarissa. Iyak lang siya ng iyak. Clarissa, tayo na! Sigaw ni Mark. Hinihila ang braso ni Clarissa. Wala tayong mapapala sa matandang to. Sayang lang ang oras natin. Pero sa pagkakataong ito, hindi sumama si Clarissa. Hinawi niya ang kamay ni Mark. Bitawan mo ako, sabi ni Clarissa ng mahina. Pero huli na ang lahat para sa drama nila. Tapos na ako. Ubus na ang pasensya ko. Kinuha ko ang aking bag. Tumingin ako kay Paulo at kay Attorney Ramos. Tara na, sabi ko. Nasusuka ako sa lugar na ito. Naglakad ako palayo sa mesa. Sa bawat hakbang ko, parang may nababawas na tinik sa dibdib ko. Narinig ko pa ang pagmumura ni Mark sa mga abogado niya. Sinisisi sila kung bakit hindi nila na-check ang background ng assets ko. Huminto ako sandali sa may pinto ng restaurant.
Lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang anak kong babae. Nakaupo pa rin. Nag-iisa sa gitna ng gulo na siya mismo ang gumawa. Gusto ko siyang yakapin. Gusto ko siyang patahanin gaya noong bata pa siya. Pero alam kong hindi pwede. Kailangan niyang matuto. Kailangan niyang maramdaman ang bigat ng mga desisyon niya. Paalam, Clarissa. Bulong ko sa hangin. Sana balang araw, matutunan mo na ang dangal ay hindi nabibili ng pera. Lumabas kami sa Casa Nostra. Ang hangin sa labas ay presko. Ang ingay ng mga sasakyan sa Makati ay parang musika sa aking pandinig. Malaya na ako. Malaya na ako sa obligasyon na maging bangko ng sarili kong anak. Malaya na ako sa takot na baka itapon nila ako kapag wala na akong silbi. Hinawakan ni Paulo ang kamay ko. Saan mo gustong pumunta, ma? Uwi na tayo? Umiling ako at ngumiti. Tumingin ako sa langit na walang bituin dahil sa liwanag ng syudad. Gusto kong kumain ng ice cream, anak, sabi ko. Yung mura lang. Yung sa tabi-tabi. Yung totoo, tumawa si Paulo. Sige, ma. Saan man tayo makarating, basta kasama ka. Sa gabing iyon, kahit nawalan ako ng isang anak, naramdaman kong nabawi ko naman ang aking sarili. At napatunayan kong may anak pa rin akong handang tumayo para sa akin. Lumipas ang ilang buwan. Mabilis ang takbo ng panahon kapag payapa ang iyong kalooban. Hindi naging madali noong una. Ang bahay ay naging masyadong tahimik. Wala na si Clarissa. Ang kwarto niya ay nanatiling nakasarado. Pero sa tulong ni Paulo at ng aking mga kaibigan, unti-unti kong binuo ang bago kong mundo. Nabalitaan ko ang nangyari kay Mark. Maliit lang ang mundo. Nakarating sa akin ang balita mula sa mga kumare ko. Hinabol pala si Mark ng mga pinagkakautangan niya. Nahatak ang magarbong sasakyan na ipinagyayabang niya. At ang kasal, ang grand wedding of the year na nagkakahalaga dapat ng 3.5 million, hindi natuloy. Naghiwalay sila ni Clarissa 2 linggo matapos ang hapunan sa restaurant. Nalaman daw ni Clarissa na may ibang babae pala si Mark at ginagamit lang siya para sa pera ng pamilya namin. Masakit para sa isang ina na malaman na nasaktan ang kanyang anak. Gusto ko siyang tawagan. Gusto ko siyang papuntahin sa bahay. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Kailangan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Kung sasaluhin ko siya ngayon, hindi siya matututo. Hihintayin ko ang araw na babalik siya, hindi dahil kailangan niya ng pera, kundi dahil na-realize niya ang halaga ng isang ina. Samantala, ako ay naging abala sa ibang bagay. Hindi ko ginastos ang pera ko sa mga luho. Sa halip, ginamit ko ito para sa isang advokasya. Tuwing Sabado, pumupunta ako sa community center ng aming barangay. Nagtayo kami ng isang maliit na grupo, ang samahan ng mga lolo at lola. Dito, nagkukwentuhan kami. Nagtutulungan. Pero ang pinakamahalaga, nagbibigay ako ng payo tungkol sa financial literacy para sa mga matatanda. Huwag niyong ibibigay lahat, palagi kong sinasabi sa kanila. Nakaupo ako sa harap, hawak ang mikropono, habang ang mga kapwa ko senior citizen ay nakikinig ng maigi. Ang pagmamahal sa anak ay hindi nasusukat sa pagiging ATM machine, paliwanag ko. Tandaan nyo, ang pera na itatabi nyo para sa sarili nyo ay hindi pagdaramot. Ito ay pagbibigay ng dignidad sa inyong pagtanda para hindi kayo maging pabigat, para manatili ang respeto. Maraming umiiyak. Maraming lumalapit sa akin pagkatapos ng session, nagpapasalamat, nagkukwento ng kanilang sariling karanasan ng pang-aabuso. Sa bawat kwento nila, nakikita ko ang sarili ko noon, at sa bawat payo na naibibigay ko, nararamdaman kong naghihilom din ang sarili kong sugat. Minsan, naiisip ko ang magiging apo ko. Nanganak na kaya si Clarissa? Lalaki ba o babae? Isang hapon, may dumating na sulat sa bahay. Walang return address. Pagbukas ko, isang litrato lang ang laman. Isang sanggol. Napakaganda. May mga mata na katulad ng sa yumaong asawa ko. Sa likod ng litrato, may nakasulat na maikling mensahe. Sorry ma, babawi ako. Hayaan mo munang ayusin ko ang sarili ko. Clarissa, napangiti ako. Tumulo ang luha ko,
Pero luha ito ng pag-asa. Hindi pa tapos ang kwento namin. Pero sa ngayon, sapat na sa akin na alam kong ligtas siya at alam niyang nandito lang ako naghihintay. Tumingin ako sa labas ng bintana. Palubog na ang araw, kulay kahel ang langit. Napakaganda. Ako si Elena. Isang ina. Isang biyuda. At ngayon, isang babaeng malaya at may dangal. Ang aking sakit ay naging lakas. At ang aking kwento ay naging ilaw para sa marami. Napakatahimik ng umaga. Dito sa aking veranda, ang tanging naririnig ko lang ay ang huni ng mga ibon at ang pagdampi ng hangin sa mga dahon ng mangga. Hawak ko ang aking tasa ng mainit na kape. Umuusok pa ito. Ang bango ng kapeng barako ay humahalimuyak sa hangin. Ito ang amoy ng kapayapaan. Ilang buwan na rin ang nakalipas mula noong gabing iyon sa restaurant. Ang gabing tinalikuran ko ang aking anak na si Clarissa. Ang gabing pinili ko ang aking sarili. Sa loob ng mga buwang iyon, marami ang nagbago. Ang dating bahay na puno ng sigawan at parinigan, ngayon ay payapa na. Maluwag. Pero aaminin ko, minsan, sa gabi, kapag mag-isa na lang ako sa aking kwarto, nararamdaman ko ang kirot. Ang kirot ng isang ina na nangungulila. Hindi madali ang magmatigas. Araw-araw, gusto kong damputin ang telepono. Gusto kong tawagan si Clarissa. Gusto kong itanong kung kumain na ba siya, kung umiinom ba siya ng gamot, kung kamusta ang pagbubuntis niya. Pero pinipigilan ko ang aking sarili. Kinakausap ko ang aking sarili sa salamin. Elena, sabi ko. Elena, huwag kang bibigay. Kung tatawag ka ngayon, babalik lang ang lahat sa dati. Matatalo ang leksyon na gusto mong ituro. Kailangan niyang matuto. At tama nga ako. Kailangan ng panahon. Ang panahon ay isang mabisang gamot. At ang panahon din ang nagpapahinog sa mga hilaw na pagkakataon. Noong isang linggo, nakatanggap ako ng balita ng anak na si Clarissa. Isang malusog na batang lalaki. Ang apo ko. Ang unang apo ko. Nang marinig ko ang balita mula kay Paulo, parang gusto kong lumipad papunta sa ospital. Gusto kong tumakbo. Gusto kong makita ang mukha ng anghel na kadugo ko. Nanabik ako. Nanabik ang aking mga bisig na kumarga ng sanggol. Pero hindi ako pumunta agad. Nag-isip ako. Nagdasal ako. Kung pupunta ako doon at yayakapin ko siya na parang walang nangyari, baka isipin ni Clarissa na okay na ang lahat. Baka isipin niya na ang pagmamahal ko ay lisensya para abusuhin ulit ako. Kaya hinintay ko siya. Hinintay kong siya ang lumapit. At dumating ang araw na iyon. Tumawag si Clarissa. Umiiyak siya sa telepono. Hindi humihingi ng pera. Hindi naguutos. Humihingi siya ng tawad. Ma, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ma, kailangan kita. Hindi dahil sa pera, kundi dahil hindi ko kaya nang wala ang nanay ko. Ngayong nanay na rin ako. Naiintindihan na kita. Iyon ang mga salitang matagal ko nang hinihintay. Ang pag-unawa, kaya ngayon, naghahanda ako. Pupunta ako sa kanila. Hindi bilang isang biktima. Hindi bilang isang bangko. Pupunta ako bilang isang lola. At bilang isang ina na may dalang bagong patakaran. Nagsuot ako ng magandang damit. Yung disente. Yung kagalang-galang. Nagdala ako ng prutas. Nagdala ako ng niluto kong kare-kare na paborito niya. Pero ang pinakamahalagang dala ko ay hindi pagkain. Ang pinakamahalagang dala ko ay isang sulat. Isang sulat na naglalaman ng aking puso at ng aking mga kondisyon. Pagdating ko sa maliit na apartment na tinitirhan ni Clarissa, bumungad sa akin ang amoy ng alcohol at baby powder. Wala na si Mark. Umalis na ang lalaking iyon matapos maubos ang inaasahan niyang yaman. Mabuti naman. Ngayon, 2 na lang sila ng anak niya. Nakita ko si Clarissa na nakaupo sa sofa, hinehele ang sanggol. Ang laki ng ipinayat niya. Malalim ang mata, walang ayos ang buhok. Malayong malayo sa Clarissa, na laging naka-makeup at mamahaling damit noon. Ang nakikita ko ngayon ay mukha ng isang inang pagod. Isang inang nagsasakripisyo. Nang makita niya ako, tumigil siya. Nanlaki ang mga mata niya.
Biglang tumulo ang luha niya. Dahan-dahan, ibinaba niya ang sanggol sa crib at lumapit sa akin. Lumuhod siya. Niyakap niya ang mga tuhod ko. Humagulgol siya ng malakas. Yung iyak na galing sa kaibuturan ng dibdib. Ma, sorry. Sorry po. Paulit-ulit niyang sinasabi. Ang sama-sama ko. Ang sama kong anak. Patawarin niyo po ako. Hinawakan ko ang ulo niya. Hinaplos ko ang buhok niya gaya ng ginagawa ko noong bata pa siya. Hindi ako nagsalita agad. Hinayaan ko siyang umiyak. Hinayaan ko siyang ilabas ang lahat ng pagsisisi. Nang kumalma na siya, pinatayo ko siya. Tiningnan ko siya sa mata. Pinapatawad na kita. Anak, sabi ko ng mahinahon. Ang puso ng ina ay laging nagpapatawad. Pero tumigil ako sandali. Huminga ako ng malalim. May kinuha ako sa aking bag. Ang puting sobre. Pero bago tayo magsimula ulit, gusto kong basahin mo ito. Sabi ko, ito ang mga nilalaman ng puso ko. At ito ang magiging pundasyon ng bago nating relasyon. Kinuha niya ang sulat. Nanginginig ang kamay niya. Umupo kami sa sofa. At habang binabasa niya ang sulat, binigkas ko ang laman nito sa aking isipan. Ang bawat salita ay parang panata. Sa aking anak na si Clarissa, ngayong isa ka ng ina. Alam kong nararamdaman mo na ang bigat at sarap ng pagmamahal. Tinitingnan mo ang anak mo ngayon at iniisip mong ibibigay mo ang buong mundo para sa kanya. Ganyan din ako sa'yo noon. Ganyan din ako sa'yo hanggang ngayon. Pero, anak, nagkamali ako noon. Sa sobrang pagmamahal ko sa'yo, nakalimutan kong mahalin ang sarili ko. Sa kagustuhan kong ibigay sa'yo ang lahat, tinuruan kitang maging palaasa. Tinuruan kitang tingnan ako bilang solusyon sa problema at hindi bilang magulang na dapat igalang. Kaya ngayon, babaguhin natin ang lahat. Magkakasundo tayo, pero may hangganan. May mga pader tayong itatayo, hindi para maghiwalay, kundi para protektahan ang isa't isa. Una, ang apo ko. Mamahalin ko siya ng buong puso. Aalagaan ko siya. Ipapatikim ko sa kanya ang mga luto ni Lola. Ipagtatahi ko siya ng damit. Ikukuwento ko sa kanya ang kasaysayan ng ating pamilya. Pero hindi ako ang magpapalaki sa kanya. Ikaw ang nanay. Ikaw ang magdidisiplina. Nandito ako para gumabay. Hindi para sumalo ng responsibilidad mo. Pangalawa, ang pera. Anak, may pera ako. Alam mo yan. Pero ang perang iyon ay para sa aking seguridad. Hindi na ako magbibigay ng pera para sa luho. Hindi na ako magbabayad ng utang na hindi ko ginawa. Tutulong ako kung may sakit. Tutulong ako sa edukasyon ng apo ko. Pero hindi na ako magiging ATM machine. Dahil gusto kong matuto kang tumayo sa sarili mong paa. Gusto kong maramdaman mo ang pride at dangal na ikaw ang bumuhay sa anak mo, hindi ang lola niya. Pangatlo, ang respeto. Hindi na ako papayag na sigawan mo ako. Hindi na ako papayag na utusan mo ako sa harap ng ibang tao. Tao ako, Clarissa. May damdamin. May dangal. Kung gusto mong maging bahagi ako ng buhay mo, tratuhin mo ako ng may paggalang. Dahil kung hindi, handa akong tumalikod ulit. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil kailangan kong ituro sa'yo na ang pagmamahal ay hindi pwedeng umiral kung walang respeto. Huli sa lahat, ang pagmamahal. Mahal kita. Higit pa sa buhay ko. Pero natutunan ko na, ang tunay na pagmamahal ay hindi ang laging pagsasabi ng oo. Minsan, ang pinakamalaking anyo ng pagmamahal ay ang pagsasabi ng hindi. Sinasabi ko ito dahil naniniwala ako sa kakayahan mo. Alam kong kaya mo. Alam kong magiging mabuti kang ina. Nagmamahal, Mama. Pagkatapos niyang basahin ang sulat, niyakap niya ako ng mahigpit. Mas mahigpit kaysa kanina. Wala nang bigat. Wala nang pag-aalinlangan. Opo, Ma. Bulong niya. Naiintindihan ko na po. Salamat po sa pagtuturo sa akin. Salamat po sa hindi pagsuko. Tumayo ako at lumapit sa crib. Doon, nakita ko siya. Ang aking apo. Si Mateo. Ang liit-liit ng kanyang mga kamay. Ang amo ng kanyang mukha. Natutulog siya ng mahimbing, walang kamalay-malay sa drama ng mundo. Binuhat ko siya ng dahan-dahan. Amoy gatas, amoy langit,
Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan na dumikit sa aking dibdib. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagkakumpleto ng aking buhay. Ito ang gantimpala. Ito ang premyo sa lahat ng sakit at sakripisyo. Tumingin ako kay Clarissa na nakangiti na ngayon habang pinupunasan ang kanyang luha. Nakita ko sa mga mata niya ang pagbabago. Wala na ang mapagmataas na anak. Ang nakikita ko ay isang babaeng handa ng matuto at lumaban para sa anak niya. Ma, sabi ni Clarissa, ang galing niyo pong humawak ng bata. Parang sanay na sanay. Siyempre, ngiti ko. Ako yata ang nagpalaki sa'yo. Nagtawanan kami, isang tunay na tawa. Matagal na panahon na simula noong huli kaming nagtawanan ng ganito. Yung tawang walang halong pait, yung tawang magaan. Sa hapong iyon, tinuruan ko si Clarissa kung paano magpaligo ng sanggol. Tinuruan ko siya kung paano magluto ng masarap na sabaw para dumami ang gatas niya. Bumalik ako sa pagiging ina. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako alipin. Ako ay mentor. Ako ay gabay. Ako ay kaibigan. Nang pauwi na ako, inihatid ako ni Clarissa sa pinto. Hinalikan niya ako sa pisngi. Ingat ka, ma. Dadalaw kami sa linggo. Tumango ako at sumakay sa taxi. Habang bumabagtas ako pauwi, napatingin ako sa labas ng bintana. Ang ganda ng takip silim. Kulay lila at kahel ang langit. Parang pinintura ng Diyos para sa akin. Napagtanto ko ang isang mahalagang bagay. Maraming nagsasabi na kapag tumanda ka na, tapos na ang buhay mo, na isa ka na lang tagamasid. Mali sila. Ang pagtanda ay isang pribilehiyo. At ang bawat kulubot sa aking mukha ay simbolo ng isang laban na napagtagumpayan ko. Natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi pagsuko. Dati, akala ko, para maging mabuting ina, kailangan kong ibigay ang lahat hanggang sa wala nang matira sa akin. Akala ko, ang pagiging martir ay katumbas ng pagiging dakila. Hindi pala. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapalakas. Pinapalakas nito ang nagmamahal at pinapalakas din nito ang minamahal. Noong tinuruan ko si Clarissa na tumayo sa sarili niya, iyon ang pinakamataas na uri ng pagmamahal na naibigay ko sa kanya. Binigyan ko siya ng dignidad. Ngayon, malaya na ako. Malaya sa sakit ng nakaraan. Malaya sa takot sa kinabukasan. May pera ako sa bangko para sa sarili ko. May anak akong bumalik sa akin, ng kusa. At may apo akong magpapatuloy ng aking lahi. Ako si Elena. Hindi lang ako basta biyuda. Hindi lang ako basta lola. Ako ay isang babaeng buo. At ito ang aking kwento. Sana, sa mga kapwa ko lola at lolo na nakikinig, sana ay nakuha niyo ang mensahe ko. Huwag kayong matakot magtakda ng hangganan. Huwag kayong matakot na mahalin ang sarili niyo. Dahil kapag puno ang tasa niyo, mas marami kayong maibibigay sa iba. Tandaan niyo, ang inyong dangal, ang pinakamahalagang pamana na maiiwan niyo sa inyong pamilya. Higit pa sa lupa, higit pa sa pera. Ang dangal, nakangiti ako ngayon habang pumapasok sa aking bahay. Bubuksan ko ang radyo. Makikinig ako ng paborito kong lumang kanta. At iinom ulit ako ng kape. Dahil bukas, linggo na. Darating ang apo ko. At handang-handa na ang puso ko at ang kare-kare ko para sa kanila. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa muli. Paalam.